Masarap ang tumulong sa kapwa kung may kakayahan ka namang tumulong. Pero mas masarap tumulong kapag ang itutulong mo ay nagmula sa iyong puso kahit na ito na ang huli mong yaman. Ikaw, mahilig ka rin bang magbigay ng pagkain at barya sa mga pulubi sa daan? Kung ganon, itunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Sa maalikabok at maingay na daungan, kung saan ang amoy ng alat ng dagat ay humahalo sa usok ng mga barko. Naroon si Kiko, isang binatilyong kargador na ang mga braso ay mas manipis pa sa lubid na kanyang binubuhat. Alas 5 pa lamang ng umaga, ngunit ang araw ay nagsisimula ng magpakita ng init nito na tila ba'y tinutokso ang pawis na umaagos sa kanyang noo. Isang pirasong pandasal lamang ang laman ng kanyang maliit na supot. Ang kanyang tanghalian at hapunan ay pinag-iipunan niya mula pa kahapon. Ito ang kanyang tanging pag-asa para sa lakas na kakailanganin niya sa mahabang araw ng pagbubuhat. Sa kanyang paglalakad patungo sa destinasyon, napansin niya ang isang matandang lalaki. Nakaupo sa gilid ng kalsada. Ang mga mata ay malungkot na nakatingin sa kawalan. Ang kanyang damit ay kupas at gusot at ang balat niya ay tila tuyong lupa. May mga guhit na tila sinaysay na ng maraming taon. Ang mga kamay nito ay nanginginig at ang panginginig na yon ay tila nagpaparamdam ng matinding gutom. Nabitawan ni Kiko ang kanyang kadena. Ang bigat nito ay tila nabawasan sa kanyang pagkakagulat. Hindi niya napigilan ang sarili. Kahit alam niyang kailangan niya ang pandesal na yon, na ito ang tanging kabuhayan niya para sa araw na yon. Hindi niya matiis ang matanda. Lumapit siya sa matanda. "Lolo?" Malumanay niyang tawag. Napalingon ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahid ng pag-asa. Ngunit mabilis itong naglaho nang makita ang mukha ni Kiko. Tila alam na nito ang isasagot. "Huwag mo na akong kaawaan, apo. Wala akong maibibigay sa'yo," sabi ng matanda. Ang tinig ay mahina at garalgal. "Hindi po, lolo. Nais ko lang po sanang magtanong kung okay lang po kayo," sagot ni Kiko. Lumalapit na. Nakita niya ang maputlang labi ng matanda at ang nanlalim na mga mata. Alam niyang kailangan ng matandang ito ng isang tulong. "Oo, apo. Medyo nahihilo lang. Matagal na rin akong hindi nakakakain," dagdag pa ng matanda. Tila pinipigilan ang sariling manginig. Ngumiti si Kiko, isang ngiting may bahid ng lungkot. Muli siyang napaisip sa kanyang pandasal. Ito ang kanyang pinaghirapan, ang kanyang kabuhayan. Ngunit sa kanyang isip, mas matimbang ang nakikita niyang paghihirap ng matanda. "Lolo, sandali lang po," sabi ni Kiko, at tumakbo siya pabalik sa kanyang pinag-iwanan. Mabilis niyang kinuha ang supot at mabilis ding bumalik sa matanda. "Ito po, lolo." Inabot ni Kiko ang pandesal, isang piraso lamang. Ngunit para kay Kiko, ito ay isang napakalaking sakripisyo. "Kainin niyo po ito para may lakas po kayo." Manghang-mangha ang mga mata ng matanda. Tumingala siya kay Kiko na tila ba'y hindi makapaniwala sa ginawa ng binatilyo. "Sigurado ka ba, apo? Ito na lang ata ang tanging pagkaing dala mo." "Opo, lolo, pero okay lang po ako. Marami pa naman po akong mabubuhat ngayon. Mahirap pong trabaho pero kakayanin ko po," sabi ni Kiko. Tinitiyak na ang kanyang tinig ay puno ng tapang. Kahit sa kaloob-looban niya ay may kaunting panghihinayang. Dahan-dahang kinuha ng matanda ang pandesal. Sa kanyang mga nanginginig na kamay, tila naging mas mahalaga ang piraso ng tinapay na yon kaysa sa kahit na anong kayamanan sa mundo. Nanginginig man, sinimulan niyang kainin ng pandesal.
Bawat kagat ay tila isang malaking biyaya. Habang pinapanood ni Kiko ang matanda, nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito sanhi ng araw, kundi ng kasiyahang kanyang nadama. Sa gitna ng kanyang kahirapan, may nagawa siyang mabuti. Nang matapos ang matanda, pumikit ito ng sandali, tila nagpapahinga. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang mga mata, na ngayon ay puno na ng sigla. Tiningnan niya muli si Kiko, at sa pagkakataong ito, may ibang liwanag na sa kanyang mga mata. Hindi na ito pagkaawa, kundi paghanga. "Salamat, Apo. Hindi ko malilimutan ang kabutihan mo," sabi ng matanda. Ang tinig ay mas malinaw na ngayon. Bumangon ito mula sa kanyang pagkakaupo, at sa pagtayo niya, tila mas matangkad ito kaysa kanina. "Walang anuman po, Lolo," sabi ni Kiko at nakangiti. "Alam mo ba, Apo?" Nagsimulang magsalita ang matanda. "Minsan, ang mga maliliit na bagay na ginagawa natin ay nagiging daan upang baguhin ang ating buhay. Ang iyong kabutihan, Apo, ay nakakakita ng higit pa sa nakikita ng iba." Nagpatuloy si Kiko sa kanyang trabaho, habang ang matanda ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad patungo sa gitna ng lungsod. Sa bawat hakbang, ang kanyang ngiti ay lalong lumalaki. Ang isang pirasong pandesal na ibinahagi ng batang kargador ay hindi lamang nagbigay ng lakas sa kanya, kundi nagbigay din ng kasagutan sa matagal na niyang hinahanap. Linggo ang lumipas, masipag pa rin si Kiko sa kanyang trabaho. At kasabay noon, mas masipag pa rin siyang nag-aaral sa gabi, gamit ang mga pinaghirapang pera para sa mga libro. Mahalaga sa kanyang edukasyon dahil ito ang tanging paraan para makalayo siya sa hirap ng buhay. Isang hapon habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng isang puno sa gilid ng daungan, isang magarang sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakasut na tila hindi nababagay sa mundo na ginagalawan ni Kiko. "Kiko," ang tawag ng lalaki, tila naghahanap. Tumayo si Kiko, hindi sigurado kung bakit. Opo, ako po yun," sagot niya. "Mayroon akong mahalagang mensahe para sa iyo," sabi ng lalaki. Tila may lihim na binabagabag nito. "Nais ka raw makilala ng isang napakabuting tao. Isang taong binigyan mo ng pandesal noong nakaraang linggo." Napakunot ang noo ni Kiko. Ang lolo po na nagugutom?" "Oo, siya nga," sagot ng lalaki. "Ngayon, siya ay naghihintay sa'yo sa isang lugar na tila hindi mo inaasahan." Naguluhan si Kiko, ngunit dahil sa kanyang pagiging mausisa at sa pagkakaalala sa kabutihang ipinakita ng matanda, sumama siya sa lalaki. Bawat kanto na kanilang dinaraanan ay tila lalong nagiging pamilyar, ngunit sa isang kakaibang paraan. Sa wakas, huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakagandang bahay na may malawak na bakuran at malapalasyong istruktura. Hindi ito ang paligid na kinasanayan ni Kiko. Kasama niya ang lalaki, bumaba siya ng sasakyan at naglakad patungo sa malaking pinto. "Saan po tayo pupunta?" bulong ni Kiko sa lalaki. "Sa loob, sa lugar kung saan ka hinihintay," sagot ng lalaki at binuksan nito ang pinto. Sa loob, isang marangyang sala ang bumungad sa kanya. Ang mga muebles ay makintab at ang mga pader ay puno ng mga mamahaling likhang sining. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakaupo sa isang malambot na sofa ay ang gutom na matandang kanyang tinulungan. Ngunit ngayon, ang matanda ay nakasuot na ng mamahaling damit at ang kanyang mga mata ay puno na ng kagalakan. "Apo, halika, maupo ka," malugod na sabi ng matanda. Ang tinig ay malakas at puno ng sigla. Napaatras si Kiko ng kaunti,
hindi makapaniwala. Ito na ba yung matandang kanyang nakilala? Ang matandang halos wala ng lakas na pinakain niya ng kanyang kaisa-isang pandesal? Lolo? Mahina niyang tawag. Oo, apo. Ako nga, ang iyong lolo, na nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Sagot ng matanda at tumayo ito para yakapin si Kiko. Naguguluhan pa rin si Kiko, ngunit niyakap niya ang matanda pabalik. Alam mo, apo, sabi ng matanda habang sila ay nag-uusap sa loob ng bahay. Ako, si Don Alejandro. Isa akong bilyonaryo. At matagal na ako naghahanap ng taong may tunay na kabutihan. Isang taong tatanggap sa aking kayamanan. At mamamahala nito ng tama. Dahil wala akong mga anak. Wala akong asawa. Natigilan si Kiko. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi niya inaasahan ang lahat ng to. Siya ay isang simpleng kargador lamang. Nakita ko ang iyong kabutihan, apo. Kahit sa gitna ng iyong sariling kahirapan, nagawa mong magbahagi. Hindi lahat mayroon nun, nagbibigay. Ngunit ikaw, kahit kaunti ang sa iyo, handa kang ibahagi. Iyan ang hinahanap ko sa isang tagapagmana at mag-aalaga sa aking pagtanda. Paliwanag ni Don Alejandro. Pero lolo, ako po ay isang simpleng kargador lamang, sabi ni Kiko, tila nagpapakumbaba. At yan nga ang maganda, Kiko. Hindi ka nabulag ng yaman. Hindi ka nagbago ng iyong pagkatao. Ang iyong puso ay nananatiling malinis. Ang kaisa-isang pandesal na yon, apo, ay hindi lamang nagbigay ng lakas sa akin. Nagbigay yon ng pag-asa. Pag-asa na mayroon pang mga taong tulad mo sa mundong to. Itinuro ni Don Alejandro ang isang malaking lupa na naroon sa labas ng bahay. Binibigyan kita ng bahay at lupang to, Kiko, bilang pagsisimula ng ating paglalakbay. Tuturuan kita sa pamamahala ng aking negosyo. Hindi ko nais na maging isang taong puro yaman lamang. Nais ko ng isang taong may puso at tapang. At yun ka, Kiko. Hindi makapaniwala si Kiko. Ang kanyang buhay ay biglang nagbago. Ang sakripisyo niya ng isang pirasong pandesal ay nagbunga ng hindi niya inaasahang gantimpala. Hindi lamang material na bagay, kundi isang pagkakataong baguhin, hindi lamang ang kanyang buhay, kundi maging ang buhay ng iba. Gagamitin ko po ito sa tama, lolo, pangako ni Kiko. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Hindi ko po pababayaan ang aking pagkatao. Hindi ko po pababayaan ang mga taong katulad ko. Ngumiti si Don Alejandro. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw. Alam ko, apo, at yan ang dahilan kung bakit ikaw ang aking pinili. Sa mga sumunod na buwan, kasama si Don Alejandro, natutunan ni Kiko ang mga sikreto ng negosyo. Hindi siya nakalimot sa kanyang pinagmulan. Sa bawat pag-unlad niya, nagbubukas din siya ng mga pagkakataon para sa iba. Nagtayo siya ng mga paaralan para sa mga mahihirap at mga programa para sa mga manggagawa. Ang batang kargador na minsan ay nagbabahagi ng kanyang kaisa-isahang pandesal, ngayon ay naging isang bilyonaryo na may puso, na patuloy na nagbibigay ng pag-asa. At nagpapatunay na ang tunay na kayamanan ay nasa kabutihan ng puso. Ang isang pirasong pandesal sa kamay ng isang mabuting puso ay naging susi sa isang mas magandang buhay. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa marami pang katulad niya. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman po sa baba kung ano ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God
Bless us all.